Magandang hapon po mga kapatid. Ngayon po ay Huwebes Santo. Ang ipinagdiriwang ang pagmimisa sa pagtatakip silim sa paghahapunan ng Panginoon. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverendo Padre Rene N. Nadwa Jr. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay magdiriwa ng isang dakilang pag-alaala natin sa pasyon ng ating Panginoon at buksan natin ating kaisipan at kalooban upang sa ganon ang sakripisyo ni Jesus ay tumimo sa ating sarili. At bilang pagdiriwang natin, ay buong puso nating ialay ang ating sarili sa Panginoon at makiisa tayo sa Kanyang paghihirap. Minamahal kong mga kapatid, ngayon ay pinagdiriwang natin ang huling hapunan ng Panginoon. Sa tagpong ito ay tinatag ni Jesus ang sakramento na Eucharistia at banal na orden. Ang mga sakramentong ito ay nagpapaalala sa atin ng paglilingkod. Sa pamamagitan ng paghuhugas ni Jesus sa mga paa ng kanyang mga apostoles, inaanyayahan tayong maglingkod na may pag-ibig tulad ni Jesus. Sinisimulan din natin ang pagdiriwang ng banal at triduum. Ito ang 3 araw natin pagdiriwang hanggang sa bihilya ng Paskwa. Masamahan nawa natin ang taimtim sa pamamagitan ng taus-pusong panalangin ang ating Panginoong Hesus sa kanyang pagtawid sa kamatayan hanggang sa muli niyang pagkabuhay. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumudulog tayo sa maawang Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa Diyos,
Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, sa mga kasalo ngayon sa banal na hapunan, na ipinamana na iyong anak na mamamatay bilang haing bago at ang magpakailaman para sa gilo niyang sambayanan. Ipagkaloob mong lubusang mapakinabangan ang iyong dakilang pag-ibig at buhay sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po sila at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa ika-10 araw ng buwang ito, bawat puno ng sambayanan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makakaubos ng isang buo. Ang dami na magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami na makakain ng bawat isa. Kailangan ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa ika-14 ng buwan sa kinagabihan. Sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakainin kasama ng tinapay na walang lebadura at ng mapapait na gulay. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito: nakabigkis, nakasandalyas at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Pasko ng Panginoon. Sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako, ang Panginoon, lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita ko may pahid ng dugo at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Masakit sa kalooban ang poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Ako ngayoy naghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko ilalagak. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitbiwan.
Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus noong gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinaghati-hati ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po. Walhati at papuri sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ang bagong utos ko'y ito, mag-ibigan sana kayo, katulad ng ginawa ko na pagmamahal sa inyo, ang sabi ni Jesucristo. Walhati at papuri sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagbasa mula sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Bispiras ng Paskwa, alam na ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutan ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan, at gayon ipapakita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahaponan si Jesus at ang mga alagad. Naisilid na ng dyablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam na ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y naghahaponan, tumindig si Jesus. Naghubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabikis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. "Panginoon," sabi niya, "di ata't kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa?" Sumagot si Jesus, "Hindi mo naunawaan ngayon ang ginagawa ko. Ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos." Sinabi sa kanya ni Pedro, Hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin," tugon ni Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro, "Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi ang aking kamay at ulo." Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat. Sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya, kaya't sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. "Naunawaan ba ninyo kung ano ang ginagawa ko sa inyo?" tanong niya sa kanila.
Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon. At tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa, at ito'y dapat ninyong tularan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal kong mga kapatid, mga ginigil kong mga kaibigan, sa pananampalataya natin kay Jesus ang ating Panginoon at kapiling natin ngayon sa ating banal na pagdiriwang. Unang-una sa lahat, magandang hapon po sa inyong lahat. Ano man ang ating ginagawa sa mundo, maging ito man ay maliit na bagay o malaking bagay, kinakailangan magkaroon ito ng kahalagahan at kahulugan. Sapagkat kung ang ginagawa natin ay walang halaga at walang kahulugan, ano pa ang dapat natin gawin? Anong silbi ng ginagawa natin? Kapag hindi natin nakikita ang kahalagahan at kahulugan ng ating ginagawa, kadalasan ay babaliwalain natin. Tatama rin tayo. Magiging matamlay ang ating pagkilos. At higit sa lahat, ay ito ay ating iiwanan kaagad. Kaya importante na makita natin sa mundong ito ang kahalagahan na kahit gaanong kaliit na ginagawa natin sa buhay. Maging ito man ay sabihin natin sa pagluluto, pagwawalis, pagliligpit, o kaya sa inyong mga trabaho, anuman, dapat mayroong kahulugan at kahalagahan. Yan mga kapatid, ang ibinigay sa atin ng Panginoon ngayon. Sa araw na ito na pagdiriwang natin ng huling hapunan ni Hesukristo, binigyan niya tayo at iniwanan tayo ng tatlong mahalaga at makahulugang gawain na dapat nating tularan. At ano nga ba ito? Unang-una, sa huling hapunan ay itinatag ni Jesus ang banal na Eucharistia. Kaya nga, nung sinabi niya sa huling hapunan, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sa sandaling iyon, mga kapatid, ay itinatag na niya ang sakramento ng Eucharistia. At sapagkat ito ang paraan niya upang sa ganon ang tao ay mapalapit sa Kanya. Iyan ang ginawa ng Panginoon upang mas higit na makita ng tao ang Kanyang presensya. Alam niyo po, isa sa mga pangunahing pangangailangan ng katawan ng tao ay pagkain. Ang pagkain ang nagbibigay sa atin ng sustansya, nagbibigay sa atin ng lakas. At ito ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, hindi material na pagkain, kundi espiritual, ang kanyang sariling katawan at dugo. Ang pagkain na yan ay higit na mas available sa atin. Ang tinapay na mula sa gawang walang lebadura at ang alak na gawa sa ubas. Ito ang pagkain na magbibigay sa atin ng lakas, ng sustansyang espiritual na kailangan ng ating kaluluwa at parahil pati na rin ng ating katawan upang higit nating maramdaman ang pakikiisa ni Jesus sa atin, yung kanyang presensya, yung kanyang pagkalinga. Lalo na sa panahon ito ng pandemya, na kung saan higit nating kailangan ang Panginoon sa mga sandaling ito. Bagamat limitado ang pagdiriwang natin ng misa at kadalasan ay sa pamagitan lamang ng online, pero hindi nangangahulugan na wala si Jesus. Mararamdaman natin ang presensya niya kahit tayo nanonood lamang ng misa at nakikinig. Kung taimtim sa ating puso ang presensya ng Panginoon, ito'y ating mararamdaman. Mapapasaloob natin ang ating Panginoon.
at matatanggap natin ang kanyang katawan at dugo sa pamagitan ng pagnanasa at kahilingan at tanggapin natin siya sa ating kalooban. Kaya nga itinatag ng Panginoon ang banal na Eucharistia. Sabi niya, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. Tanggapin ninyo ito. Sa panahong ito, tanggapin natin si Jesus sa paraan na maaari nating maramdaman ang kanyang tunay na pakikisa sa ating buhay. Mahirap, bakit hindi? Subalit, hindi naman posible. Hindi imposible na ang ating Panginoon ay sumang ating kalooban. Kahit tayo'y naroon lamang sa loob ng ating tahanan. Importante po na makita natin na si Jesus ang siyang nagdiriwang. Si Jesus ang nagpapakain sa atin ng kanyang katawan at dugo. Ikalawa, mga kapatid, sa araw din ito ay ating sinasariwa na kung saan ipinagkaloob niya sa atin, ibinigay niya sa atin ang kanyang sarili at ito ay isang pagpapahayag ng kanyang pagmamahal sa atin. Ang banal na Eucharistia ay isa ring pagsalaala ng kanyang sakripisyo at ng kanyang kamatayan. Kaya nga, tuwing tayo nagdiriwang ng misa, ay lagi natin sinasambit, si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa huling sandali. Ibig sabihin, pinapaalala at sinasariwa natin yung kanyang pasyon, yung kanyang paghihirap at ginawa niya ito. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa ating lahat. Ang banal na Eucharistia, mga kapatid, ang siyang pangako ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. Anong sinabi niya sa atin? Na ang sino man kumain ng kanyang katawan at dugo, uminom ng kanyang dugo, ay may buhay na walang hanggan. Nang ibig sabihin ng Panginoon, tanging siya lamang ang paraan upang makamit natin ang buhay na walang hanggan. Maalala ninyo, mga minamahal ko mga kapatid, na winika niya minsan, ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Sa tuwing nagdiriwang tayo ng banal na misa, patuloy niyang pinapaalala sa atin ang mga katagang niyan. Siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Hindi natin ito makakamit sa mundo. Hindi natin makakamit ito sa ating mga pang-araw-araw na ginagawa. Hindi ito natin makakamit dahil sa tayo isang masasabing matagumpay na negosyante, matagumpay na nagtatrabaho. Hindi sabihin na kapurkit komportable ka na sa iyong pamumuhay, ay may buhay na walang hanggan ka na. Tandaan po natin ang buhay natin sa mundo ay pansumandali lamang. Ang pinangako sa atin ng Panginoon, ang buhay na walang hanggan sa kabila doon sa kaharian ng kanyang Ama. Ikalawa, mga kapatid, na ginawa niyang mahalaga para sa atin ay ang pagkatatag niya ng kaparian. Anong sinabi niya sa huling hapunan? Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Nang ibig sabihin ay binigyan niya ng kapangyarihan at karapatan ang mga apostol at ang mga kahalili ng kanyang mga alagad na ipagdiwang gampanan niya ang pagdiriwang ng banal na Eucharistia. At tanging sila lamang ang binigyan ng otoridad ng Panginoon na patuloy na ipagdiwang ang huling hapunan. Bakit? Sapagkat sa pamamagitan ng kaparian, patuloy na ang Panginoon ay nananatili sa atin. Yung kanyang presensya ay patuloy niyang ipinahiwatig sa bawat pagdiriwang ng banal na misa sa pamamagitan ng kaparian. Tandaan po natin, sa pagdiriwang ng misa, ang pari ay hindi si Kristo. Hindi si Kristo. Kinakatawan lamang niya ang Panginoon. At muli niyang sinasambit ang sinabi ng Panginoon, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo.
sa ngalan ng ating Panginoong Kristo at sa pamamagitan ng mga salitang iyan na ipinagkaloob ng Panginoon na bilang kapangyarihan sa kaparian, tunay nga ang tinapay at alak ay kanyang nagiging katawan at dugo. At ang presensya niya ay pinagkakaloob niya at pinapanatili niya at pinararamdam niya sa mga taong tumatanggap sa Kanya. Napakahalaga po ito, no? Na kung saan tanging ang kaparian lamang ang maaaring magdiwang ng sakramento ng banal na Eucharistia. Walang sino man, kahit ang mga madre, hindi nga binigyan ng kapangyarihan na magdiwang ng banal na misa. Kahit nga ang ating mahal na Birheng Maria ay hindi pinagkalooban ni Jesus na magdiwang ng banal na Eucharistia. Tanging ang kanyang mga alagad at mga kahalili niya, ang mahal na Papa, ang mga obispo at kaparian, sila lamang ang tanging may karapatan magdiwang ng banal na Eucharistia sapagkat sa huling hapunan ay itinatag niya ang sakramento ng kaparian, ang banal na orden. At ikatlo, mga kapatid, ang mahalagang ipinagtagubilin niya sa atin ay ang paghuhugas ng paa. Narinig natin ngayon sa ating ebanghelyo kung paano ginawa ni Jesus ang paghuhugas ng paa. Bakit nga niya ba ginawa yan? Ito ay isang pagpapahayag ng kanyang paglilingkod at pagmamahal sa atin, pag-aalay ng kanyang sarili. Kaya nga, ano sabi ng Panginoon? Magmahalang kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Ang sino mang gustong maging una ay dapat maging huli at maglingkod sa kanyang kapwa. Yan ang kabilin-bilinan ng Panginoon. Sabagamat sa mga panahon ito ay hindi natin magagampanan muli ang paghuhugas ng paa tulad ng pangkaraniwan nating ginagawa tuwing Holy Thursday dahil nga sa pandemya, dahil nga merong curfew ngayon na hindi natin magagawa. Subalit, hindi ibig sabihin na hindi natin isa sa loob at isa sa isip ang pangyayaring iyon. Ang paghuhugas ng paa ay pagpapahiwatig lamang na ang bawat isa sa atin ay binigyan ng karapatan, binigyan ng oportunidad ng maghugas din ng kapwa natin ng kanilang paa. Ibig sabihin, maglingkod, mag-alay ng sarili, magmahal sa ating kapwa, lalo na sa mga may sakit, sa mga nangangailangan, sa mga tao may kapansanan, sa mga taong depressed, sa mga taong nalulungkot, nalulumbay. Tayo ay makiramay sa kanila. Madaling sabihin na, ay kawawa naman sila eh. Sorry na lang sila. Pero hanggang doon na lang ba tayo? Kung meron pa tayong magagawa, bakit hindi? Kahit sa maliit na paraan. Isa na rito ay ang pagdasal natin sila. Pakikipagkapwa tao. Mga kapatid, sa panahon ito ng pagdiriwang natin ng Kwaresma, maraming limitasyon. Maraming limitasyon para ipagdiwang natin na mas makahulugan ang pagdiriwang na ito. Subalit, kung tayo man ay nasa tahanan, hindi ibig sabihin na tayo ay magpatambay-tambay na lamang, matulog na lang. Pwede din tayo makiisa sa pasyon ng Panginoon. Magmuni-muni tayo. Magsuri tayo ng ating sarili. Dahil marahil, itong panahong ito ay binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon, ng panahon na muli nating suriin ang ating sarili, ang ating relasyon sa ating kapwa, ang ating relasyon sa Diyos. Kasi nung pangkaraniwang araw, nung normal pa ang ating pamumuhay, wala na tayong panahon. Busy-busy tayo sa iba't ibang bagay. Siguro, isa sa mga magagandang pangyayari ay binigyan tayo ng panahon, kahit tayo nasa loob lang ng tahanan, para matuto tayong magsuri. To examine ourselves, examination of conscience. Para
paligid sa ating buhay ang madilim na karanasan ito. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa huling hapunan, inihabilin ni Jesus sa simbahan ang pag-aalala sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay upang maipagdiwang ito magpakailaman. Samahan natin si Jesus at buong pagtitiwala tayong manalangin sa Ama. Sa bawat panalangin ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Nawa ang Santa Iglesia sa pagdiriwang at pagsasabuhay ng banal na Eucharistia ay laging makapagpatotoo sa mga aral at pag-ibig ni Kristo sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Nawa si Papa Francisco, mga obispo, mga pari at diakono, sa pamamagitan ng Eucharistia ay patuloy na palakasin at pagsiglahin ng Panginoon. Manatili nawa silang tapat sa tungkuling ipinagkatiwala sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Nawa makita at maisabuhay ng mga pinuno ng ating bansa ang turo at halimbawa ni Jesus sa paglilingkod sa kapwa nang walang pag-iimbot. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Nawa maging matatag at malakas ang mga nahaharap sa mga tukso at pagsubok ayon sa halimbawa ng katapatan ni Kristo sa Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Nawa ang mga namatay na nakibahagi sa katawan at dugo ni Kristo ay makiisa sa walang hanggang buhay na ipinapangako sa Eucharistia. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Nawa, tuluyan ang matapos ang salot na dulot ng COVID-19 na nagpapahirap sa marami. Bigyan nawa ng sapat na lakas ang mga kumakalinga sa mga may sakit sa ating bansa at sa buong mundo, at tulungan tayong magsumikap sa pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, sa tuwing pinagdiriwang namin sa Eucharistia, ang alaala ng krus, inaalala namin ang katagubili ni Jesucristo, iyong anak. Samahan mo kami sa panahong iyon upang ikaw ay makakapiling namin magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ito ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ipagkaloob mong marapat at naganapin ang banal na paghahain, sapagkat tuwing pinagdiriwang alaala ng anak mo nag-alay, ang pagliligtas sa Satanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong kinalulugod na paring naghahain para sa sinukop. Nitong pag-aalay na tangi mong binukod. Ang pagdiriwang sa uling hapunan ay paghahain niya para sa tanan upang alalahanin namin at pagsaluhan. Ang laman niya ay inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya ay dumanak ng lahat ay mapatawad. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lumuhod po ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukalantan ng kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayong banalang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghahati-hati niya iyon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi nating lahat ang misteryo ng ating pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't naalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na ang mahal na Papa, ni Honesto naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin lahat na mga kapatid na nahimlay na ipag-asang sila'y muling mabubuhay na hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas
kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Mga kapatid, tayo po ngayon ay sama-samang manalangin sa ating Diyos Ama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Panginoon Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tuhayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo't paghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos,
Narito ang kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng ating mga nagawang kasalanan. Mga palad ang mga tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ingatan ako ng katawan ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. The most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa Oratio Imperata, para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpa sa walang hanggan. Amen.
Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Filomena. Ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming pagmahal, ipagkaloob mo sa aming pakikinabang sa pinagdiriwang ditong hapunan ng anak mong mahal. Kami pagindapating makasalo kailanman sa piging sa iyong piling sa kalangitan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang ating pong pagdiriwang ng pagsamba sa krus ay sa ganap na 3:00 ng hapon. At ang ating pong misa sa Vigil Mass for Saturday ay 6:00 pa rin po ng gabi. At special services lang po at assistance ang siyang a-attend ng ating Vigil Mass. At sa Easter Sunday, ang misa po natin ay isa lang at yan po ay 10:00 ng umaga. Thank you.
Wala na.